Hello, my dear Taurus. November 1 hanggang November 7, 2024, mga my dear. November 1 hanggang November 7, 2024, general reading. Kuha tayo, my dear, ng cards sa bawat araw from November 1 hanggang November 7. Okay? November 1, nahulog na is the 6 of Pentacles. Okay? So, basahin muna natin, my dear, ang energy ng 6 of Pentacles. Okay? So, sa energy ng November 1, my dear Taurus, nakukuha ko dito yung energy ng pagbabalanse na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Masyado ka maingat, my dear, sa November 1 sa mga gastusin. Okay? Posible din, my dear, na baka ayaw mong gumastos sa araw na to, or masyado kang kuripot, or masyado kang matipid sa araw na to. Medyo sinasaalang-alang mo rin, my dear, yung mga pagtulong na energy. So, posibleng walang ganun na mangyayari, my dear, sa November 1. Walang helping na energy. Okay? Pero more on money, my dear, ang November 1. Medyo pag-iisipan mo, my dear, yung mga bagay na bibilhin mo at mga gagawin mo. Hindi ka padalos-dalos, in short, my dear, sa November 1. Okay? Sa mga bagay na gusto mong mangyari. Let's go tayo, my dear, November 2. We have here the energy of the Judgment. Okay? Nagpi-flip ang mga cards mo. I just hope na hindi marami ang mag-flip kasi ang hirap magpaliwanag pag sobrang dami ng cards. Sa energy ng Judgment sa November 2 is more on facing your fears. Marami sa inyo, mga my dear, ang parang tatanggapin na parang kailangan magbago yung usapin ng pinansyal. Kailangan meron mangyari dito, my dear. Okay? So, pagpasok ng November 1, mararamdaman mo, my dear Taurus, na parang kinakailangan magtipid, kinakailangan na magdahan-dahan sa usapin ng pinansyal. And sa energy ng Judgment, parang this is more an acceptance. Okay? Na parang kailangan mong isave yung sarili mo sa ganitong sitwasyon. Kasi wala naman magsisave sa'yo sa ganitong sitwasyon. O kung ano man tong kinabibilangan mo, my dear, na eksena o sitwasyon na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Acceptance, my dear, nakukuha ko sa energy ng Judgment, November 2, na parang you are on your own. Kailangan meron mangyari pagbabago sa usapin ng pinansyal. And posibleng kinakailangan mo magtipid, kinakailangan mo maghigpit ng sinturon, November 2, November 1. Ayan na nakukuha ko dito, my dears. More on facing your fears. Kailangan mo rin excuse me, maiahon ang sarili mo, my dear, sa isang sitwasyon ng ikaw lang. Okay, yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? So, let's go tayo, November 3. Eto. November 3 is the Wheel of Fortune. Okay? So, pagbabago sa iyo, my dear Taurus. Okay? Sa Wheel of Fortune, susubukan mo, my dear, ayusin. Susubukan mo. Okay? So, nag-umpisa tayo, my dear, sa konting changes, my dear Taurus. Okay? Medyo makatenlalamunan ko, saglit lang. Ayan. So, sa November 1, balance ng usapin ng pinansyal, acceptance sa November 2, Wheel of Fortune is more on try again. Okay? So marami sa inyo, my dear, ang nakukuha ko naman kakayanin mo to. Salamat sa energy ng Wheel of Fortune. Kung ano man tong problema na kinabibilangan mo, my dear Taurus, kakayanin mo siya. To the point na nagkaroon ng Judgment, ibig sabihin para ka nang natauhan, my dear, ng November 2 na seryoso na to. Seryoso na to kung ano tong sitwasyon na kinabibilangan mo, seryoso na to, kinakailangan mo na talaga magseryoso. Parang ganun na nakukuha ko, my dear. To the point na nauna, my dear, yung energy ng Pentacles, posibleng ang issue ay may kinalaman sa usapin ng pera. Okay? So, let's go tayo from November 3. Let's go tayo na November 4. Stop. Okay? We have here the energy of the Four of Swords. Ay! Uy, sleepless night. Okay. Normally sa regular na tarot card, this is energy of maganda. I can feel na makakatulog ka naman kasi hindi naman siya Nine of Swords.
Pero parang may mga nangyayari habang ikaw ay natutulog, my dear. Ang weird ng reading mo, my dear. Parang habang ikaw ay nagpapahinga o sinusubukan mong magpahinga, parang may mga nangyayaring eksena sa background. Okay, I just wish na walang lumabas na Seven of Sword. Kasi pag may lumabas na Seven of Sword, it is a confirmation, my dear Taurus, na baka merong mga backstabbing. Pero, balik tayo sa energy ng November 4. Hindi naman to as in, like, sabihin na lang natin siguro, my dear, parang, medyo nahihirapan ka makatulog. Okay, sabihin na lang natin. Pero not to the point naman nasin wala ka talagang pahinga. Ang nakukuha ko sa energy ng November 4, sa energy ng Four of Swords, is more on parang may nangyayari sa paligid mo, my dear. Parang habang wala kang malay, habang, alam mo yun, parang kang inosente. May nangyayari sa paligid mo. May something na nangyayari sa'yo ng November 4, okay? Parang merong mga kamay na parang I don't want this energy. Parang meron mga energy na parang gusto kong hilahin pababa. Okay. November 4. Let's go tayo sa November 5, my dear. Stop. Ito. The World card. Okay. Sa energy ng November 5, this is not the World card. This is the Emperor. Sorry. Medyo nabing mess up yung energy. This is the Emperor. Okay, Emperor energy ng success. Okay. So, kino-confirm dito na yes, mapaglalabanan mo tong problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal to the point na lumabas ang Wheel of Fortune ng November 3. Kung i-connect ko yung nangyayari ng November 4 at saka ng November 5, I can feel na parang merong mga energy na ayaw kang maging sa Emperor. Emperor is energy of success, my dear. You can conquer the world. Yun ang energy dito. Okay. Let's go na tayo. November 6. Ang weird ng reading mo. Okay? Stop. Ay, mag-stop ng kamay ko. Okay. The 6 of... No, that is the 9 of Wands. Okay. Sa energy ng 9 of Wands, my dear, from November 1, November 2 hanggang November 3, may konting struggle dito sa usapin ng pinansyal. Ang good news dito, my dear, is alam mo kung paano siya masusolusyonan. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung magiging sagot sa problema mo or solusyon sa problema mo. Ang medyo nakaka-bothered lang sa akin dito, my dear, is itong energy ng Four of Swords, which is yung energy na parang ayaw kang maging successful. Meron talagang ayaw kang maging successful, my dear. Okay? Baka yung iba sa inyo nararamdaman to, baka naman din yung iba sa inyo ayaw. But so far, sa energy ng November 5 na lumabas yung Emperor na napagkamalang kong world card ng dahil sa globo na meron siya dyan. Pero Emperor to, my dear. This is energy of power and success. Sa energy ng November 6, nakalabas ka, my dear, doon sa eksena na yon, okay? Or sa parang problema na yon, sa energy ng 9 of Wands, okay? So parang mag-i-start ka na all over again, okay? Kung ano man to, my dear, na parang gustong humila sa'yo pababa, napagtagumpayan mo siya. Okay, tingnan natin yung November 7. November 7, eto daw, we have here the energy of the Death card. Sabi ko na. Energy of Death card. Once and for all, tatapusin mo na to, my dear Taurus. November 1 hanggang November 7.
gagawa ka ng malaking changes. Okay? Tatapusin mo na to. Itong nangyayari sa background, hindi ko siya ma-confirm, my dear, kung ano to, mga tao ba to na nagdadasal, na hindi ka maging successful or something, pero posibleng you are aware, posibleng din naman na hindi ka aware. Ang kagandahan lang dito, my dear, is alam mo kung paano mo masusolusyonan yung problema mo. Marami sa inyo, mga my dear, ang susubok ulit, ang babangon ulit, my dear. Sa energy ng death card, gagawa ka ng mga endings, gagawa ka ng mga pagbabago, and I think, yung mga tao or energy, let us consider this an energy na parang sinasabotage. Let us consider as a sabotage, my dear, na energy para hindi mo makamit kung ano yung mga bagay na makamit mo. Will be surprised sa energy ng change na gagawin mo sa loob ng 7 days of November sa energy ng death card. Okay? Para sabihin mo dito tama na. To the point na meron ka ditong judgment, tinatanggap mo, my dear, na parang hindi na to pwede. Hindi na to pwedeng mangyari. Tama na. Okay? Bottom deck of the card is the energy of the Three of Cups. Nakikita mo nalulunod ka. Posibleng meron mga tao, dito ako medyo nakukompuse eh. Kasi hindi siya, alam mo yung parang pagiging backstabbing na energy, hindi siya, my dear, yung typical na parang obvious. Kasi kung makikita mo sa bottom deck, meron kang Three of Cups dito, and normally this Three of Cups is more on masaya na card. Pero kung makikita mo dito, my dear, yung eksena mo, parang kang nalulunod. Okay? So, there's a tendency, my dear, na marami sa inyo, sa first 15 days, first 7 days, my dear, ng November, marami sa inyo, my dear, marirealize nyo na, tama na tong kasayahan na to, tama na tong kalokohan na to. Parang ganun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? It's enough. Hindi to magdadala sa akin sa success. Kailangan mas handle ko yung pera, kailangan mas balance ko yung pera, kailangan mas alam ko kung paano nagpo-flow. Kasi, this is the Three of Cups, and nalulunod ka, my dear, sa energy ng emotion. Baka yung iba sa inyo is overjoy. Baka din yung iba sa inyo is parang ang daming gustong ayusin or kalat-kalat yung energy. Kasama sa energy is the energy of the Justice card, pagbabalanse, my dear, and the Ten of Pentacles. Marami sa inyo, my dear, ang magiging mas focus na, my dear, sa energy ng pagyaman. Remember, nandito si Emperor, which is energy of success. Isang card pa nga. And the Ace of Cups, energy of freedom. Ayaw nyo muna, my dear, na mabaon sa utang. Ayaw muna na maraming mga problema sa usapin ng pinansyal. Mas babalansin mo na yung usapin ng pinansyal. Mas haharapin mo na yung problema mo, my dear. Mas aayusin mo na yung flow ng life mo. And kagaya na sinabi ko kanina, kung meron man mga tao, my dear, na parang sinasabotage yung energy ng success mo, they will be very surprised sa biggest changes na gagawin mo, my dear, sa November. Okay? So, my dear Taurus, yan ang reading mo para sa yung November 1 hanggang November 7, 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!